Ano. Basahin natin mula verse 13 hanggang verse 19. Okay? Verse 13 to 19. And there was a day when his sons and his daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. Verse 14. And the Sabians fell upon them and took them away. Yea, they had slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came also another and said, the Chaldeans made out three bands, and fell upon the camels, and have carried them away, yea, and have slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. That is verse 19. And behold, there came a great wind from the wilderness, and smote the four corners of the house, and it fell upon the young men. They are dead, and I only am escaped to tell thee. Tayo po manalangin. Thank you, Father, for this morning. Thank you for what you have done. Thank you for the singing. Salamat po sa mga kapatid nandito ngayon. Salamat sa lesson po namin sa Sunday School. Sa patuloy po namin pagkikinig ng iyong salita, kayo po'y mangusap sa puso't isipan ng bawat isa sa amin, na huwag kaming aalis sa dakong ito na hindi po namin taglay, ang pagpaparang espiritual. Lahat na to ang idadalangin, pinapasalamatan sa madami sa pangalan ni Kristo Jesus, sa amin Diyos kabaligtas. Amen. Okay, please be seated. We are going to talk this morning about the purpose of God in every trials. Ang buhay po natin ay may mga pagsubok po yan. Ano ho? Kung kayo po ang tatanungin ko, sino sa inyo sa loob ng nakaraang buwan, month of May, hindi po kayo sinubok? Walang problema, walang pagsubok sa buhay ninyo sa nakalipas na buwan ng Mayo. Meron po ba dito? Wala kayong pagsubok? Lahat meron, ano? Pambihira. Alam niyo yung bata, may kanya-kanya tayong pagsubok eh. Yung bata, halimbawa, kumakain niya ng candy o lollipop, yan ay tatanggalan mo yan ng candy o kaya lollipop, magagalit yan, problema sa kanya yan. Okay? Yung mga batang mga nursery, kinder prep, hirap na hirap yan magsulat ng straight line. Mahirap magsulat yan ng mga numbers. Mahirap na hirap magsulat yan ng mga shapes. Hindi pa nila gaano alam yung mga colors. Ibig sabihin, ang problema po, pagsubok, ay mayroon pong antas yan. Hindi po pwede nang yung examination ng grade 1 ay ibigay mo sa grade 6. Sisiw yan sa grade 6. Ang problema lang kung yung grade 6, binigyan mo ng pang grade 1 na exam at hindi pa mo masa yung grade 6, may problema nga talaga yun. Okay? The same is true with us. Kung ikaw ay college na, binigyan ka ng assignment, binigyan ka ng exam ng pang grade 6, sisiw sa'yo yan. Nakuha nyo? Pag college ka na at nahirapan ka sa exam ng pang grade 6, may problema ka. Malaki problema mo. Nakuha nyo mga kapatid? Ngayon, ang ganda na nga ng edukasyon ngayon eh. Kasi ang dami ng university. Lahat ng tao ngayon pwedeng estudyante. Mayroong university para pangkalahatan. O alam nyo na yon. Alam nyo na. Pag may problema kayo, yun. Halimbawa ko, prescribe ako ng doktor ng gamot. Duda ko. Titingnan ko anong gamit ng gamot na ito. Kasi duda ko eh. Ba't ako binigyan ng doktor ng ganito? Ano ang side effect nito? Pag sinabi doon sa gamot na inumin mo, ang side effect niyan, tatangos ang ilong mo, ay talagang inumin mo kagad yan. Di ba? Puputi ang balat mo, inumin mo kagad yan.
Di ba? I-slim ka, iinumin mo kaagad yan. Pero ang side effect ng gamot ay tinitake mo. Pag ininom mo to, lalaki ang tiyan mo. Lalaki ang mukha mo. Oh, papayat ang ilong mo. Iinumin mo ba yun? Hindi na. Lahat tayo ay mayroong pagsubok, mabatid. Kanina po, sa Sunday school natin, ay, ano lesson na? About Satan ba yun? Oh, about Satan. Alam nyo ba na sa mga sauce, nakasubok na ba kayo yung sauce na ganun kalito? Satan sauce, meron kayo niyan? Oh. Pambira, sabi ko, doon to nangyari Santa Cruz, Laguna. Paano nga paabot nga ng sauce? Anong gusto mo, sir? Yung papa, yung banana, o yung sitan? Sabi ko ba, pambira. Nasa isip ko, santan. Sabi ko, sige nga, paabot mo nga yan. Yan. Nilagay. Pambira, binasa ko, sitan, sauce, pambira, no? Kaya minsan, merong magyaya sa iyo, halimbawa, pastor ka, yayain ka, pwede bang ipadedicate yung yung aking negosyo? Anong pangalan ng negosyo niya? Devil's Burger. Tapos, halimbawa ako magdedicate, pagpalain niyo po yung Devil's Burger. Parang hindi yata obra, di ba? Oh. Kaya mahirap. Alam nyo, dyan sa Nguno, merong beer house din yan. Buti nga tinanggal na eh. Amazing Grace. Siguro backslider yung Kristiyano na yun. Pero pag nag-backslide kayo, huwag naman yung pangalan na Amazing Grace. Beer house. Pambihira, no? Amazing Grace KTV. Pambihira. Jehovah Rapha. Beer house. Ano yung niluloko niyo ang Diyos niyan eh. Huwag ganon. Okay? Kaya dito mga kapatid, bawat sa atin ay mayroon pong pagsubok. Dumating yung pagsubok sa buhay natin, minsan po, wala ng laman ang bulsa ninyo. Wala na. Ibig sabihin, dry na. Wala ka nang makuha sa pitaka mo. Wala ka nang makuha sa bag mo. Wala ka nang makuha doon sa pinagsisiksikan mo. Pupunta ka sa bangko. Wala nang laman ng mga card mo. Max out na lahat. Naranasan nyo yan, ano? Oh, tapos mangyari pa, may sakit ka pa. Yan mahirap doon. At yun yung mga panahon makapag-isip-isip ka sa buhay mo. Itong nangyayari po dito mga kapatid, tingnan nyo ha, hindi po porke anak ka ng Diyos, anak tayo ng Diyos ay walang pagsubok. Darating sa buhay natin na meron at merong pagsubok na darating po dyan. Yung binasa kanina, Luke chapter 4. May counterpart yan, Luke chapter Matthew chapter 4. O, tingnan nyo Matthew chapter 4. Ang Panginoon natin tinukso eh. Matthew chapter 4. Tingnan nyo. Verse 1, when he was led out of the Spirit into the wilderness, sino yun? Ang Panginoong Jesucristo. To be, what? Tempted of the devil. Ang Panginoon po natin, siya po ay dinala sa ilang na lugar to be tempted of the devil. May pagsubok yan, may trial yan. Bawat isa sa atin, kung ang Panginoon nga natin ay nakaranas ng ganyan, darating sa buhay natin na meron po tayo. Ang tanong, handa ka ba? Sige nga. Kaya nga, meron tayong mga phrase na memorize. Ano yun? Prepare for the worst. Oh. You prepare for the worst. Yung expectation mo, estudyante, by the way, sino ba mga nag-graduate ngayon ng mga estudyante? Mula sa nursery hanggang doon sa elementary, sa Yeah, Arthur, sino ba? Ha? Si Caleb. Buti nang tinutos si Caleb. O yun. Sino ba? Mariel. Tayo, Mariel. Tayo. Si Mariel. Si mga nag-graduate. Yan, si Mariel. Sino ba? Ikaw, ate? Yun, oh. Okay, meron pa ba? Wala na, mga nag-graduate? Oh. Ayun, ito. Nag-graduate ka din?
Yun, grade 6. O, kita nyo, palakpakan nyo mga kapatid. O, yan. Mag-aaral kayo, mabuti. Kasi yung pag-aaral ninyo, para sa inyo po yan. Amen mga kapatid? Wala pong makakuha niyan. Yung mga magulang po ninyo ay wala pong may pamana sa inyo. Wala pong mga lupain yan. Pero yung kapiranggot na papel, saan makaidalhin ninyo mga paa? Yun po yan. Credentials po ninyo. Nobody can take it. Gagamitin mo lang. Kita niyo yung yung barker dyan sa may barker dyan sa may junction, sa may Mercury Drug, tuwing hapon. Naka-long sleeve lagi yan. Nakaniktay pa. Magtatawag yan. Crossing. Ayala. Pambira. Nakaniktay yan. Minsan, sabi ko, talo ako nito Mukha pang pastor to, kaya sa akin di ba? Nilapitan ko yan. Sabi ko, pre, ang lupit mo Sabi ko, bakit ka nagniniktay tsaka ng long sleeve? Nagtatrabaho po ako. Mayroon pang malaking yan, kwintas dito, di ba? May mga singsi at rilo pa yan. Pambihira, nakapamada pa yan. Magtatawag yan. Ikaw. Sabi niya, nagtatrabaho ako, marangal yung trabaho ko. Kaya dapat mga batid, iangat din natin ang kalidad ng sarili natin. Amen? Kangahanga yung taong ganun Sipin mo, ito, nangyari po ito kay Job, sinubok siya. Alam natin na si Job ay isa sa pinakamayaman na tao sa kanyang kapanahunan. Tingnan nyo sa verse number 3. Job chapter 1, verse number 3. His substance, also has 7,000 sheep. Kung meron kang tupa, 7,000, may pera ka. Kasi dito sa atin, wala po kahit isa. Meron bang nag-alaga dito ng tupa kahit isa? Wala. 3,000 camels. Ayun. Pira yan. Nasa kamilyo. Wala tayo niyan. 5,000 yoke kaboksin. Wala din tayo niyan. 500 she-asses. And very great household. So that this man was the greatest of all men of days. Siya po yung mayaman. May pusa sa bahay, nasagasaan ko pa, patay. Paano? Mahilig doon sa likod ng gulong. Sabi ko, parang umangat yung gulong ko. Yung pala, nadaganan ko na yung pusa Patay. Kaya nakita ng mga aso, ayaw na pumunta sa bahay yung aso Natakot sila Magulungan na tayo taong ito Takot na yung aso lumapit sa bahay. Ganun po yung kapatid. Noong, kailan ba kumalis? Monday. Umakyat ako sa bundok kasi yung kambing nanganak yung kambing. May 2 pirasong kambing ako doon. Nahihiya ako sa bahay kasi tumatakas. Kaya sabi ko sa kanila, pag nahuli nyo, katayin nyo na. Bigyan nyo na lang ako. Ayaw naman. Kasi kilala yung kambing kaya pastor yan, wag yung galawin. Bihira, Nanganak 1 piraso. Isipin nyo yan. Kakatayin ko yun sa birthday ko, August. Papaitan si Brother Terso. Ang galing nga si Brother Terso papaitan Okay. Pagsubok, mga kapatid. Dumaranas po ang lahat ng tao. Isipin nyo, ang pagsubok niya, mayaman na siya, lahat ay meron siya. Kung gusto niya ng pagkain, meron. Gusto niya ng karne, meron. Maglilitsyon siya, meron. Magkalderita siya, meron. Ang dami niyan Pero dumating ang araw, lahat yun kinuha sa kanya. Paano na lang kung lahat sa buhay mo kukunin ng Diyos sa iyo? Kung baguhin natin, i-modernize natin yung nangyari kay Job nung araw, ganito ang kwento, gagawin ko i-modernize ko. Halimbawa lang, nandoon si Job sa bahay niya, nabalitaan niya sa telebisyon,
Nasunog yung bahay ng anak niya. Patay yung mga anak niya. Yung isang anak niya na nasa Boracay, nalunod. O, pambihira, di ba? Kung ganito yung kasaysayan. Tapos biglang mag-news na naman. Pambihira, milundol. Yung anak niya natabunan, patay. Sabay-sabay sa isang araw, anak mo, 10 patay. Lahat ng yaman, ubos. Anong klaseng tao meron ka? Sige nga. If one day, isang araw, lahat ng meron ka, mawawala sa iyo. Nawala ang bahay mo na sunog. Nawala mga anak mo. Kayo na lang mag-asawa na tira. Anong gagawin mo? Tingnan. O, tingnan niyo ako. Kung sakali dumating yung nangyari kay Job sa buhay mo, anong sasabihin mo sa akin? Ang layo naman ng pangalan ni Job sa akin, Pastor. Hindi naman ako si Job. Tirso ako eh. Oh, diba? Si Ramil naman ako eh. Hindi malayo yan. Kaya malayo mangyari sa akin yan. Malapit-lapit sa iyo, Pastor, kasi Jay yun eh. Job, ikaw si Lito. Pambihira, no? Damay tuloy ako. Hindi na naman. Yun po yan, mabudid. Kaya, kung dumating man, merong plano ang Diyos. Tingnan nyo ha, the purpose of God in every trials. Lahat o tayo ay merong pagsubok sa buhay po natin. Ito, bakit namarating yung pagsubok? Number 1, to draw us to Christ as Savior. Para lumapit tayo sa Panginoon. There was a wonderful story. Ito po ay totoong storya na ito'y nangyari doon po sa Dole, Philippines, sa Mindanao. Okay? Manager po yung tao doon. Managerial position. Ibig sabihin, may pera siya. Yung religion, wala sa kanya yon kasi may bahay siya, may sakyan, magandang sahod niya. Yung religion, yung simba, wala sa kanya yan. Trabaho ng trabaho lang siya, bakasyon ng bakasyon lang siya, shopping ng shopping lang. Wala yan. Pero na matanggal siya, nawala ng trabaho, nawala ng pera. Sige nga, anong gagawin mo sa bahay ngayon? Nakatunganga siya. May mga anak siyang pinapaaral. Anong gagawin niya? Masama man sa loob niya, ililipat niya. Doon sa mula sa pribadong paralan, doon sa public, kasi libre. At nakaranas siya na wala na siyang mahugot na pera. Alam niyo mga kapatid, yung bang sagana ka lagi, pag nagutom ka, drive-thru lang. Tapos ngayon, maghahanap ka na ng bigas at wala kang makita. Nakuha niyo ba yun? Nangyari sa kanya. May dumaan na pastor. Doon siya nagka-interest ng salita ng Diyos. Sabi niya, Sir, ano po ba kayo? Tinawag, nagtawag na. Nung araw, pag may kumatok, wala yan. Relihiyon yan, walang pakialam dyan. Pero nung nakakita siya minsan may dumaan, tinawag niya, Sir, ano yan? Ay, nagbabahagi kami ng salita ng Diyos. Pasok po kayo, pambihira. Isipin mo, pag may problema ka pala, gusto mo ng kausap, nakuha niyo ba yung mga kapatid? Mayroong isang tao, nag-abroad. Pagdating niya sa abroad, Middle East ito, walang kausap. Alam niyo sinong tinatawagan ako? Isang oras yan. Magte-text pa yan, please pastor, kausapin mo ako. Parang laki ng problema nito, no? Di, sige, kakausapin. Ang sakit sa tainga, isang oras kayo magbabad sa telepono. Yung bang paulit-ulit lang sabihin mo, kaya mo yan. Pagsubok lang yan. Pagdating ng araw, malagpasan mo rin yan. Yung bang walang kausap, ikaw lagi, tatawagan ka. Minsan sinasadya ko na lang yung cellphone ko, wag ko na i-charge. Para at least, wala nang matawagan, di ba? So, yung po yan, mga kapatid. Kasi problemado ka. Wala kang makausap. Yung bang mababaliw ka, wala kang kausap. Kaya ito po, yung kwentong ito, yung taong yon, sa makatuwid, pinapasok niya, yung pastor, tinuruan siya. Alam niyo, sabi niya, nung tumanggap niya sa Panginoon, sabi niya, Pastor,
Baka po pwedeng pumunta simbahan nyo. Aba, okay na. Dati-rati, walang hilig sa reliyon. Ngayon na nakaproblema, siya na yung tumawag sa pastor at siya na yung nag-aalok na pwedeng pumunta simbahan. Pumunta simbahan, pagdating doon simbahan, sa totoo nga, siya po ay nakapagsimba na, naakay yung kanyang misis, naakay yung mga anak niya. Ano sabi niya? Pastor, pwede mo ba ako dito mag-worker? Simbahan. Isipin mo, manager ka, tapos mag-worker ka sa loob ng simbahan. Nag-worker siya, natuto siya mag-map, na dati-rati siyang taga-usop, mapan mo yan. Mag-ano ka, mag-linis ka doon. Linisan mo yung CR. Ngayon siya nang gumagawa. Gumagawa siya. Alam nyo, paglipas ng mga panahon, yung kaso niya ba, binayaran siya. Milyon-milyon yung nakuha niya. Anong sabi niya sa patotoo niya? Kung hindi ako sinubok ng Diyos, hindi sana ako makakilala sa Diyos. Kaya minsan yung pagsubok, yun yung magdadala sa iyo, mapalapit ka sa Diyos. Kaya mga kapatid, kung meron ang pagsubok sa buhay mo sa umagang ito, that would be a turning point of your life, mapalapit ka sa Panginoon. Si Pablo, tingnan niya, Acts chapter 9. Pag-i-plus ko, kapatid, Acts chapter 9. Acts muna tayo. Mamatay tao to, pagka-Kristyano ka, noong kanyang kapanahonan, takot yung mga Kristyano sa kanya, si Pablo yan. Di ba? Wala. Si Ramil yan, wala yan. Hindi nyo kinatakutan yan. Si Terso, hindi nyo kinatakutan yan. O, di ba? Si Pastor, naku-utos mo naman yan. Takot eh. Alam ko nag-gimmick nyo. Pag nakita nyo ko, lumilihis kayo eh. Mautusan eh. Okay. Biro lang. And Saul arose from the earth. And when his eyes were opened, he saw no man. Bulag siya. Nung na-encounter niya ng Panginoon, they led him by the hand and brought him into Damascus. Next verse. Outside, 3 araw siya na walang makikita. And neither did eat, no, hindi nakakain ng buong araw. Taas ang kamay. Isang araw hindi kayo kumain. Meron ba dito? 2 days hindi kumain. Isang araw nga, hindi kumain. 3 days. Oh. Una kong fasting, 3 days. Binata pa ko noon. Pangalawa kong fasting, 7 days. 1 week. Kaya, in 7 days, kaya. Mga Kristiyano ngayon, anong fasting? Feasting ka mo. Diba? Feasting. Oh. Kaya sa pag-aaral, makinig kayo sa pag-aaral ha, maraming mga baptist, maiksi ang buhay. Yung mga Seventh-day Adventist, mahahaba ang buhay. Pag-aaral yan sa Amerika. Pinag-aralan nila anong mga Baptist, maiksi ang buhay. Bakit? Puro pork steak, di ba? It all laklak kain. Magkano yan, empty yan. Pagkatapos kumain, lahat yan. Saksak lahat, di ba? Buti, yan. Tapos pagkagabi, grabe pagka kumain. Ang tamang pagkain pagka tanghalian, di bali niyang pagpitik nyo dito at saka dito magkapareha yan, okay lang. Ng konti. 50-50 lang. Kasi tutulog ka naman eh. Pag natulog ka na, hirap na yung makinarya ng katawan mo.
Kasi ang gumagana na lang, digestive, circulatory, at saka, ano pa, yung utak mo, nervous system, tulog yan. Wala namang tulog na nag-iisip eh. Nakuha nyo? Oh. Kaya ang gumagana, yung internal organs mo, si pancreas. Sa dami niyang trabaho, yan. Kaya mag-ingat-ingat kayo sa gabi. Tanghali, pwede. Sabi nga ng kasabihan, sa umaga, kumain ka, eat like a king. Talagang busogin mo sarili mo. Pag tanghali, eat like a prince. Pag sa gabi, eat like a beggar. Okay? Paghari kasi, maraming handa. Yun ang nangyari kay Pablo. 3 days siya, sa loob ng 3 days na yan, nawala siyang paningin. Sa loob ng 3 days, nawala siyang inom ng It's the time na nakita niya sarili niya, ang hirap pala pag wala kang paningin. Malakas naman yung kamay mo, maigi naman yung paa mo. Pero, utak mo gumagana naman, pero pag wala kang paningin, wala kang magagawa. That was the time that Apostle Paul realized that he need a Savior. He need Jesus Christ. Bakit? Kinakailangan mambulagan tayo para makilala natin ang Diyos? Kaya yun po yung napadala sa kanya, napalapit siya sa Panginoon. Tingnan niyo Luke chapter 5. Luke chapter 5. So ang Panginoon natin, magpipreach siya sa tabi ng ilog. One of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land, and out of the ship. And when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep, and let down your nets, for it draweth. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all night, and have caught nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. And when he had this done, net break. Okay? Pagdating sa verse 8, and when Peter saw it, he fell down at Jesus' feet. Nung makita niya, kita niyo yan? Maggabi siyang problemado, walang nahuli. Sino sa inyo dito, nang isda kayo magdamag, ni butiti wala kayong nahuli? Ni ayungin man lang, wala. Caught nothing eh. Magdamag. Dito ba, nakasubok naman yata karamihan dito manghuli ng isda, di ba? Kung hindi pa kayo nakasubok manghuli ng isda, punta lang kayo doon sa Tanay. Meron dyan yung sa BIFAR, Bureau of Fisheries. Pwede dyan. Arkila lang kayo ng bingwit. O kaya doon sa may Tanay din, yung floating restaurant dyan. Yung anong tawag dyan? Bulak. Yung mga bikers dyan, pupunta doon. Mingwit. Tapos pag nakahuli, yun. Ihawin nila. Kikiluhin mo na, ihawin. Tapos yun. Din yun. Kung gusto nila sumabok. Ito, magdamag. Professional na fisherman. Sipin nyo, magdamag ka. Umula gabi hanggang umaga, kung 12 hours yan, imposible na wala kang mahuli. Doon sa gawain natin sa Mayagoo. Alam nyo, dalawang bangka, yung isang bangka, yung net, nilagay yung net, di ba? Inikot yung net doon sa dagat. Tapos yung isang bangka naman, inaalog yung tawag doon, yung dagat. Inaalog yung dagat para yung mga isda papasok. Sabi ko kay Pastor Joey,
Sa palagay mo, mga gaano karami ang mahuli dyan? Ay, pastor, depende. Anong ibig sabihin depende? Depende. Kasi minsan, yung isang hatak namin na ganyan, puno yung bangka. Minsan naman, wala pang isang timba. Sabi ko, ang lawak-lawak niya, no? Pambihira, ang lawak ng inukutan, no? Tapos yung nakihila din ako, akala ko magaan lang yun. Kasi doon sa kabila, naghila 15 katao, kami din 15 katao. Grabe pala kahirap noon. Sabi ko, pambihira kasi sa lawak, ano? Siguro hinahatak yun sa loob ng 30 minutes. Allah, hatak. Dami isda, tumatalon-talon. Sabi ko, mukhang marami ah. Nung kinuha na, wala pang isang timba. 30 katao ang naghila. Sa loob ng 3 oras na lang hinila. Tapos kukuha lang sila ng 2, 3. Ang tamlay na mga mukha. Ganon. Kukuha. Sipin mo yan. Sabi ko, paano hatian yan pagkano marami? Ay, tagtitimba yan, pastor. Isang timba sa kanya, isang timba sa kanya. Eh ngayon, bakit ko kunti lang nakuha? Ayun, tagda 2 piraso lang para may pangulam sa tanghalian. Oh. Di ba lungkot? Mas malungkot kay Pedro. Magdamag, walang nahuli. Oh. Kaya yun po yan, kapatid. Pero, nung inutusan siya ng Diyos, dyan mo ihulog yung yung tawag doon, yung net mo, yun. Nakahuli siya. Alam niyo na makahuli siya? Verse number 8, when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' feet. Oh. Yuko siya eh. Load siya doon. Napalapit siya sa Panginoon. Sometimes, mga batay, dumarating yung mga pagsubok na yan na wala siyang mahuli magdamag para ma-realize niya, hindi dahil sa alam niya yung dagat, hindi dahil siya ay sanay na dyan, eksperto na siya, at magaling na siyang mangingisda. Kapangyarihan pa rin ng Diyos. It's the power of God. Okay? Kaya ang ginamit na term dito, at thy word, sa salita mo, Panginoon. Okay? Kaya mga batid, yun po yan. May mga pagsubok upang tayo mapalapit sa Panginoon. Another one, the purpose of God in every trials, for our correction. Maaring yung utak natin, yung pag-iisip natin, masyadong high-minded na tayo. Know-all na tayo. Diba? Para i-correct tayo ng Diyos. Tingnan nyo. Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12, verse number 6. Chastenet. Pag sinabing chastenet, corrected. Sa mga nanay at tatay, lahat naman siguro. Kahit si Sister Marilyn siguro, nung bata pa si, dyan, napalo mo rin yan. Napalo eh. Ka-princess, napalo ka ng tatay mo. Yun. Napalo ito eh. Kayo maniligaw dyan, kay princess. Bagong hasa yung itak ni brother, Doming. Bagong hasa lang naman. Okay. Correction, mga batid. Ako huli kong palo sa anak ko. Dani, ilang taon ka huling napalo kita? 6 years old? Mga ganun, 6 years old yata. Sabay sila ni Joshua, hindi ko na napalo. Joshua noon, 4 years old yata anong araw. Hindi ko na. So, hindi na ako namalo. Ako, yung tatay ko, never ako napalo ng tatay ko. Ang katwiran niyan, bakit? So, hindi niya ako napalo. Pero sa nanay ko, yun lang. Hindi ako nakatakas doon eh. Kunin ang yung karton sa likod, tsaka pum. Pag pinapalo, tumatawa lang kami dalawa. Mga magagaling mga bata nung araw eh.
to correct the wrongdoing of our children. Tama? Mali. Pero pag mamalo kayo, wag naman nyo daanin sa galit. O ay galit. Tingnan nyo ha, true story. Nung masunog yung bahay nila, nabuhat niya yung ref nila. Nabuhat yung ref. Nailabas yung ref eh. Nawala yung lagnat. Pero nung ibalik na sa loob ng bahay, 4 na katao. Anong balik? Sabi ko, paano nangyari yun? Kita mo yung sunog sa junction. Isipin mo yung isang tao, 3 kaban ng sako ng bigas, yung tag 50 kilos, buhat mo. 3 yan, 150, takbo-takbo niya, 3. Pero nung wala na, nagpatulong na doon sa isang sako. Ay, mga klase talaga, no? Kaya wag kayong mamalo. Okay? Yun po yan. So, bakit mga kapatid, meron tayong palo? Ito po yung sabi Hebrews chapter 12, verse number 6. For whom the Lord loveth, pag mahal ka ng Panginoon, anong gawin niya? He ay kinukorek ng Diyos. And scourged, pinapalo every son, whom he receiveth. If you endure correction or chastening, God dealeth with you as sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? Pag hindi ka nakasubok ng palo sa Panginoon, without chastisement, whereof all are partakers, then ye are back. Pag hindi ka pinapalo, bakit mamamalo ka ba ng anak ng bahay mo? No way. Paluin mo yung anak mo. Kapitbahay mo, paluin mo, patay ka, mag-away kayo. Oh. Unless, lihim mo yan na matagal na. Nilihim mo. Ano ibig sabihin noon? Sabi ng bata, Dad, anong pagkakaiba ng confident and confidential? Sabi ng tatay, anak, confident ako, anak ka. Anak kita eh. Yung kalaro mo na si Juan, confidential yan, anak ha. Anak ko rin yan. Kapatid mo yan. Magkakaiba. Okay? Oo. Kaninang umaga, talaga magpangawatawa. Yung Diablo ba? At saka yung Panginoon, naglalakad, nagyabang ng Diablo. Alam mo, Panginoon, mas marami akong tao kaysa sa iyo. Sabi ng Panginoon, prove it. Dinala sa mga beach. Oh, kita mo yan? Akin lahat yan. Sabi ng Panginoon, huwag kang makapanigurado. Meron din ako dyan. Yun, kita mo yan? Akin yan. Anak ko yan. Yun nga, backslider naman. Linggo ngayon, nandoon eh. Naliligo eh. Kaya akin yan. Pambihira eh. Dinala uli. Iling-iling ang Panginoon. Marami siyang tao doon eh. Dinala sa bungan. Sabi ng Satanas, lahat na nandito, akin yan. Sabi ng Panginoon, huwag kang makapanigurado. Meron din ako dyan. Yun. Yung tupadero bang tawag doon? Oh. Akin yan. O backslider naman. O pambihira, di ba? Mahirap. Talo ang Panginoon. Dinala sa mall. Sale. Linggo. O Panginoon, akin yan. Sabi ng Panginoon, meron ako dyan. O yan. O. Yan yung mga membro na hinahabol yung sale. Kaya sabi ni Satanas, mas marami akong tao kayo sa'yo. Sabi ng Panginoon, liga, dalhin kita sa church. Dinala sa church, sa pilgrim. Dinala. Sa pintuan sa Satanas. Saka Panginoon. Sabi ng Panginoon, akin lahat yan. Sabi ni Satanas, huwag kang makapanigurado. Ha? Yung natutulog dyan, akin yan. Yung cellphone dyan, akin din yan. Nagpipintuhan, akin yan. Yung nagpi-Facebook, akin din yan. O, di ba? Kaya mahirap ha. At siya lang simbahan, delikado tayo. Yeah. Mag-ingat kayo mga kapatid. Oh. Yeah. Ano ang result ng chastisement mga kapatid? The results of chastening. Ito yung mga result ha. Una, for our profit. Kaya ka napalo.
By the way, kayo mga magulang, pag namalo kayo, after nyo mamalo, ako kasi pag napalo ko yung mga anak ko, sinasabihan ko, anak, napalo kita kasi mahal kita. Tapos, sinasabi ko sa kanila, bakit ka napalo ng daddy? Oh. Eh kasi mali po ang daddy, pambihira. Akay ka na yung mga anak ko. Pagkatapos ko malo, alam niyo kung saan ko natutunan yan sa lolo ko. Pag napalo ako ng lolo ko, hindi naman siya nagsasalita. Sabi niya, Bong, may mga latay ako dito eh. Di ba yung iyak ng mga bata nun? Tayo. Dadalhin niya ako doon sa bilihan ng ice candy. Ay, ito, para sa'yo. Mahal kita eh. Ang bira, umiiyak ka, tumutuloy sipon mo, makain ka ng ice candy, Pero ibig sabihin, nababalansi yung sama ng loob mo doon sa ginawa ng tao na malo sa iyo. Okay? Kaya pag kayo mamalo, pagkatapos yung malo, kausapin nyo yung anak ninyo. Amen mga kapatid? Kaya kita napalo anak kasi mahal kita. Mali yung ginawa mo. Oh, di ba? Yun. Pagkatapos, sinahag ko yan, ni-embrace ko. Ang problema, si Charles, may-embrace yan, si Jan, ganun din. Yung bunso ang ayaw. Yung bunso, mag-sorry ka. Ayoko. Kahit sabihin mo sa mami mo, I love you. Ayoko. Meron pala talagang ganun. Sana si Joshua dyan. Mana yata sa akin to. Oh. So, for our prophet, mga kapatid, yan. Hebrews chapter 12, verse number 10. Ano sabi dyan? Hebrews 12, verse number 10. For they verily for a few days chastened as after their own pleasure, but he for our profit. Po natin yan, mga kapatid. Okay? Kaya pag pinalo ka ng Diyos, for your profit yan, kapakinabang mo yan. Ano ba? For our peace. Kaya ka napalo for your peace. Verse 11. Now, no chastening for the present seemed to be joyous. Alangan naman, pinapalo ka na, masaya ka pa, no? Nobody will do it, di ba? Pinapalo ka, pak! Tumatawa ka, sarap na palo. Walang ganun eh. May problema ka? Wala ka nang masaing? Sa palagay mo, masaya ka? Ikaw ang nanay sa tahanan nyo, ikaw ang tatay, wala ng pagkain yung anak mo, wala ng gatas, pagkatapos masaya ka pa? Mag-aaway kayong mag-asawa eh. Para gumawa ng paraan. Nakuha niyo ba yung mga kapatid? Normal yan eh. Yung mga bibig ng mga nanay, pag yan ay nagbumanga na, ibig sabihin noon, marching order na yan, nagbumalaw ka. Ibig sabihin, gumawa ka na ng paraan. Tama ba ako, mga kapatid? Tama. Kaya sabihin nyo, mag-asawa kayo ng tahimik na babae, pag yan ay mag-asawa na, nako. Maniwala kayo. Peace, nakalagay dyan, verse number 11. Never it yielded the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Yielded the peaceable fruit. Magbunga pala yan ng peace, peaceable fruit. Ibig sabihin, pag napalo ka, ayan, nagkaroon ka ng peace of mind, naintindihan mo. Kaya kasi nga pala, para sa kabubuti ko yan. Not only for my profit, kundi sa aking peace. Another one, verse 9. Furthermore, we have had fathers of our fathers, normal, and we gave them reverence. Shall we not much rather to be in subjection unto the Father of spirits and live? Kung yung mga tatay natin, ginagalang natin, how much more your ka na pagsubok sa buhay. Give reverence to our Heavenly Father. Amen, mga kapatid? Panginoon, salamat, pinalo mo ako. Nadama ko na ako po'y anak po ninyo. Ganun dapat yun. Last. For our growth
and to minister others. Para lumago ka, tumibay ka, di ba? Di ba yung kanta na ano, thank you Lord for the triumphs that comes my way. Subok. Magpasalamat tayo. Di ba yung ano, footprints in the sand? Bakit na ako'y hirap na hirap? Saka ko lang nakita, there is only one set of footprints in the sand. Nang ako'y masaya, tagumpay ng buhay ko, dalawa tayong magkasama. Ngunit ngayon, na may pagsubok ako, it was, sabi ng Panginoon, inyong panahon, nahawak-hawak ka na ng Diyos. You are no longer walking alone. God is carrying you. Yun po yan, kapatid. So for our growth, and to minister others, 2 Corinthians chapter 1, verse 3 to 4. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort, who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we are souls. Okay? Kita nyo yan? Kaya pag natuto ka na, dinalo ako ng Diyos, napagdaanan ko na to. Pag mayroong mga kapatiran, sasabihin nila, may problema ako, ay napagdaanan ko na kapatid yan. So lumago ka na, nakapag-ministeryo ka pa sa iba. Sa isang estudyante, hirap na hirap yung 1 plus 1. Di ba? Hirap. Kung grade 1 yan, hirap yan. Kaso lang, mga grade 3 ngayon, ang gagaling na eh. Parang napansin ko yung grade 3 ngayon, para na yung lesson namin nung grade 6 kami. Sa ngayon, ha? Kasi mga classmate ko nung araw, grade 3 na. Sinasabi pa rin, Bobby B. Bubu. Ngayon, nursery pa lang, alam na niyan, makapagbasa na eh. Sa ngayon, mga bata, hindi pa nag-aaral, mga Inglesira na. Ito nyo? Pag nag-aaral na, hirap sila sa Tagalog. Hirap. Saka papanood yan eh. So, advance ang technology ngayon. Kaya, yung mga matatanda ngayon, nagpapaturo sa mga gadgets sa mga bata-bata. Oh. Kasi marunong sila kaysa sa atin. Di ba? Ito yung generasyon nila eh. So, ito po yan mga batid. Dumarating yung pagsubok para sa ikabubuti po natin. Kaya pag dumating ng pagsubok sa buhay ninyo, just like Job, babalikan natin ang kwento kay Job. Ito, nagtapos tayo kay Job. Nagsimula tayo, magtapos tayo kay Job. Nangyari sa kanya, yung buhay niya, yung pagsubok sa kanya. Anong nangyari? Verse number 18. While he was yet, chapter 1, verse number 18. While he was yet speaking, there came also another and said, thy sons and thy daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And behold, there came a great wind from the wilderness and smote the four corners of the house, and it filled the young men, and they are dead, and I only am escaped alone to tell thee. Yung 10 anak ni Job patay. Sipin mo, wala na siyang ari-arian, wala na siyang anak. Anong ginawa ni Job? Then Job arose, rent his mantle, shaved his head pala dito, and fell down on the ground and worshiped God. And said, ito yung sinabi niya, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return to God. The Lord gave, and the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord.
Akalain mo, sinubo ka na. Ginawa ni Job, nagpatira pa, sumamba sa Diyos. Pero tayo, pag may problema sa buhay natin, tatalon-talon ka, iiyak-iyak ka. Mag-hysterical ka pa, ito pili mo, nasugatan ka na. Yun yung pagkakaiba. Kaya dapat mga kapatid, pag dumating yung pagsubok na ganyan, i-prepare natin sarili natin. Kasi whether we like it or not, darating at darating sa buhay natin. There will be a moment of worst moment in our life na yun yung hindi natin pinaghandaan. Ang mundong ito, maraming paghahanda. Kumuha ka ng insurance, kumuha ka ng libingan, kumuha ka ng kabaon, kumuha ka ng mga tao yan. Pero, mayroong mga bagay na hindi natin kayang paghandaan. Dahil yun, Diyos ang may kagagawan. And it was then na maging handa tayo is po yung manalangin. Heavenly Father, thank you for your words. Sa buhay namin, magkakaiba kami ng pagsubok sa buhay namin. Ito po ay ginawa niyo upang kami mapalapit sa inyo lalo. Lalong magpuri sa Diyos. Lalong mapalapit sa Panginoon. Ito sa buhay namin, para naman pala sa amin ito. Aming pananampalataya, makapag-ministeryo kami sa iba. And God speaking to our hearts right now. Feel free to come, kneel down and talk to the Lord in prayer right now. Sabihin mo, O Diyos, may problema po ako. Minsan, sarili ko ang umahanap ng solusyon. But no. Diyos po ang pwede mabigay ng katugunan sa buhay natin. Control o kaya ng Diyos yan, kaya mo yan. Binigay ng Diyos sa iyo yan, titibay ka dyan. Binigay ng Diyos sa iyo yan, upang ikaw ay manatili makakapit, lalo kang maging tapat sa Panginoon. Sige po, if God has something for you, God is speaking to your heart right now, feel free to come and talk to the Lord in prayer right now. Sige po, mga Thank you, Father, for your words. Thank you for speaking to us. Harinawa, tulungan niyo po ang mga anak po ninyo. Nasa gitna ng pagsubok, may mga karamdaman man, kawalan sa pinansyal, mga relasyon na dapat ayusin. I pray, dear Father, na pagpalain niyo po ang mga anak po ninyo. Nang bawat isa sa amin ay lalong kumapit sa Panginoon, sa inyo, O Diyos. Lalo pa maging tapat, lalo pa magsimba, lalo pa maglingkod sa inyo. I pray, dear Father, ng mundong ito ay napakaraming pagsubok. Harinawa kami, nandyan sa kalooban po ninyo. Just like Job. At the end of his life, Job was rewarded again. Dinoble ng Diyos yung nawala sa kanya. Kaya manatili lang tayo, God will reward you. And God will reward us. Sabi pagsamantalang paghiwalay, O Diyos, ingatan niyo po kami, lis na pamanang disgrasya. Makita niyo po ang batay sa amin na tapat, patuloy ng galingkod sa inyo hanggang sa ikalawang pag